Bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, no? Mag-subscribe na po kayo kasi importante po na mag-subscribe kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live ang channel natin. Lahat yan, ma-notify kayo sa inyong mga cellphones. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ito na, mag-subscribe, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Taren! Ito. Nag-trending kasi ito eh. Bakit ba nag-trending ito? Kasi alam naman natin, noon pa ito na alam natin na ang Bohol talaga, hindi talaga yan maka-Marcos yung Bohol. Di ba? Pero, ito yung nag-trending na balita na, di ba, binalita na natin na yung trust and approval ratings ni Bongbong Marcos sobrang bumagsak at sobrang tumaas, no? Ayon yan sa Publicos Asia Survey. Okay? Ngayon naman dito sa Archlight News, at ito po ay kinuha nila na impormasyon sa Bohol. Okay? Ito po ay survey lamang po ng Bohol sa pamamagitan ng usapin ni BP Sara at itong si Bongbong Marcos. Okay? Ito ay binalita April 4, 2025. Ano bang nangyari dito? First time in the history na meron tayong presidente na nag-negative ang rating. Okay? Ito raw ay nung the other month, -9 raw ito. Ngayon, sa March, -43 ang kay Bongbong Marcos. Ayan, no? In-encircle pa nila yung tunay na datos. Ayan, no? Para makita talaga na hindi ito fake news. Okay? At si BP Sara naman ay nag-plus 67 ang rating. Meaning to say, mataas. Okay? So, kayong mga bangag vloggers, kayong mga tambaluslos vloggers, fake news pala yung mga sinasabi ninyo. Kasi itong mga vloggers ni Bangag at ni Tambaluslos, lagi silang nagpapakalat ng fake news na ano raw sila. Marami raw sa mga taong bayan ayaw na kay Duterte. Nagpapakalat pa sila ng fake news na karamihan raw sa mga Pilipino ay gustong makulong si former President Duterte dito sa ICC. Okay? Ngayon, kung pagbabasihan lang natin yung Bohol, heto na po yung Bohol pa lang yan, ha? How much more sa Negros, sa Cebu? Sa totoo lang, masakit mang sabihin, especially itong ayaw siguro ito tanggapin ni Atty. Claire Castro, no? Hindi, baliwalain ito ng Malacanang eh. -43. Atty. Claire Castro, yan na po ang katotohanan. The Filipino has already expressed ano ang kanilang saloobin sa nangyari po kay former President Duterte. Ako, wala akong ibang pagbibintangan bakit bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. Bakit nag-43 yan? Wala akong ibang pagbibintangan eh. Sa totoo lang.
ang pinaka dahilan diyan ay si Bongbong Marcos ang pinagbibintangan nila na siya yung mastermind sa planong pag-aresto kay Tatay Digong na isakay ito sa eroplano at dalhin doon sa Netherlands, The Hague para managot raw dito sa ICC. Nakakahiya kasi dati na niyang sinasabi na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Tapos, heto pa si Amy Marcos. No? Ako, I would appreciate Amy Marcos eh. Lahat ng mga ginagawa niya ngayon, booking na booking talaga itong mga taga DOJ, DILG, at itong PNP, itong si Torre, na nakipag-ugnayan po, communicate ang Pilipinas sa ICC. At inamin yan mismo ng mga taga-ICC na ang Pilipinas po ang nagdedesisyon na i-give up si Duterte dito sa ICC. I-surrender pala yung term. I-surrender si Duterte sa ICC. So, klarong-klaro yan at alam ng taong bayan yan na gawa ito ng Administrasyong Marcos. No wonder na 43% na lang, 43 na lang yung rating mo, Bongbong Marcos. Alam mo, Bongbong Marcos, no, hindi mo man ito maririnig. Kung maririnig mo itong vlog na ito, well and good. Kung hindi, okay rin. Wala rin tayong problema. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos. Alam mo na medyo dihado ka na sa taong bayan eh. Aminin mo man sa hindi, isinusuka ka na ng taong bayan. Ako, ang advice ko sa iyo, iwasan mo ang pamumulitika, Bongbong Marcos. Iwasan mo na i-involve mo yung administrasyon para gipitin ang mga kalaban nyo sa politika. Kasi wala namang ibang pagbibintangan eh. Ang ng taong bayan, kundi ikaw. Yung nangyayari kay VP Sara na gusto nilang ipa-impeach. Di ba? Diyan sa Kongreso, alam naman natin, kasin mo, pinsang buo mo ang leader dyan. At yung mga galamay ng pinsang buo mo, yung mga minions dyan, sila yung nagtatrabaho dyan sa confidential funds ni VP Sara. No? Tapos, wala silang, dahil sa kadesperado nila, talagang inimpeach nila si VP Sara. Di ba? So, kumbaga, obvious na po kayo na ayon sa opinion ng taong bayan, namumulitika kayo. Na, Bongbong Marcos, kung gusto mong mag-improve ang inyong ratings dito sa bansa natin, kung ako sa iyo, ano ka? Kumalma ka. Kalma ka at tutukan mo ang mga problema ng bansang Pilipinas. Siguro tataas yan. Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi mo malalamangan ever si VP Sara. Kasi yung balita na tumaas yung ratings ni Bongbong Marcos, hindi naman nakalamang si Bongbong Marcos kay VP Sara eh. Bumagsak na nga si VP Sara konti, ikaw tumaas ng konti, hindi pa rin nyo nalamangan si VP Sara. At ngayon, na gising na ang taong bayan, Bongbong Marcos, talagang hindi mo malalamangan si VP Sara. Take it or leave it, but ang Pilipino, ang taong bayan, ang gusto nilang mapresidente sa 2028, walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang totoo, Bongbong Marcos. Mag-real talk tayo dito. Huwag kang maniwala dyan sa mga attack dogs mo. Yung mga kakampi mo, bubulahin ka at bubulahin ka dyan.
Kami dito sa Donmar TV, prangkahan ka namin, i-real talk ka namin kung anong katotohanan. Kasi kami, kung medyo dihado rin ang mga Duterte, medyo hindi maganda yung rating ng mga Duterte, sasabihin rin namin dito. Si VP Sara, bumagsak siya, ganun, ganyan. Kasi hindi po kami yung tipong nagva-vlog at nagbabalita na purihin lang namin ng purihin si VP Sara at si Duterte. Kung meron din silang mga times na bumagsak ang rating nila, di sasabihin namin ng totoo. Yun ang realidad eh. Hindi tayo magbimiki ng balita dito. Kasi po, mahirap na kung tayo eh. Yung puri tayo ng puri sa sarili natin, pero at the end of the day, masyak ka na lang na bumabagsak ka na. At ka na, on the day on the election, ma-realize mo natalo na pala kayo. Dito sa Donmar TV, as early as now, ipaalam namin sa iyo na wala ka na talagang chance. Mas lalo ka na Martin Romualdez. You will never win against VP Sara. And you will never be a president in the Philippines. Magagalit ang taong bayan kung ikaw ang mapresidente. Sa totoo lang. Kaya itong ratings na ito ng Bohol, 43, sa tingin ko, hindi lang ito Bohol eh. Hindi lang ito Bohol. Buong bansa na ito. Bohol naman ang nagsasalita. Pero kung sabi nila, Solid North, sa sa Luzon raw, sa Manila raw, malakas raw ang mga BBM. Sus ko sir, kahit anong mga grab drivers doon, mga motor taxi doon, yung mga angkas, kahit sinong tatanungin ko doon sa mall, mga sales lady doon, lahat. Ako, mahilig ko magtanong-tanong. Wala na talaga. Galit na galit sa iyo sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Lahat doon sa Maynila, sir, Duterte lahat ang panawagan ng taong bayan. Hindi po ako nagsisinungaling yan. So, huwag kang maniwala sa mga bangag mong vloggers, ha? Kasi, yan, nahihirapan na nga silang ipagtanggol ka. At ikaw, Martin Romualdez, kung nangangarap ka na maging presidente ng Pilipinas, well, hindi man yan masama. Pero, sabihin ko sa inyo, magsasayang ka lang ng pera kung ikaw ay tatakbo. Kasi po, hindi ka talaga mananalo ever since na lumabas yung pangalan mo sa presidential survey. Hindi ka talaga mananalo. Yun ang totoo. Dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say, laging updated sa kwentong politika. Si Donmar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Donmar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Donmar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Donmar TV, para sa bayan talaga. Kung
gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan na kalaan. Laging updated sa kwento, politika, si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakaisa.